guys! Nice to see you again. This time I'm going to share with you about my mental health. Lahat ng sasabihin ko based on my experience. So, if ever naman na I will not discuss something, mga situation related sa ibang tao. So, lahat lang talaga is about my experience. So, lahat ng sasabihin ko is my opinions. This time, I'm going to share about my mental health. And for me, ang mental health mo kasi is related to your emotion. So, kung emotionally stressed ka, so, for me, it will automatically affect your mental health. So, ang nakapag-trigger sa akin is yung, okay, I am going to open about my my love life, my marriage life. Kasi doon talaga na tawag dito. Yun yung nakapag-trigger sa akin. Yun yung bigay sa akin ng ideya na meron na pala akong problema na ganun. So, na-trigger lang siya. So, lahat talaga may mga reason. Pero hindi ako nagpapasalamat nga nangyari sa akin yun. Pero syempre, that was part of my life. That was kasi I moved on. May ganun talaga na word, moved on. So, past. Okay. Nangyari kasi sa akin, sa relationship ko, let's talk about my love story about the man na pinakasalan ko talaga. Pero yung mga past before that, hindi ko muna i-discuss. I-discuss ko muna yung about sa relationship ko. Yung 9 years. Oh my God, that was 9 years. Na within that 9 years talagang ko yung mga trials, relationship, ganun. Though, inopen ko talaga lahat sa naging asawa ko, yung nangyari ko. Every detail of my life. Detalyado talaga yan. So, kasi nga, gusto ko siya na talaga. So, ngayon, may mga maraming tawag dito, trials. Like, may habang mag-jowa kami, merong na-involve na iba. So, nangyari din sa akin na I let him choose kung sinong pipiliin talaga sa amin. I am holding two knives, ganun. Sinong pipiliin mo, ako or siya? Dumating ako sa point na yon. At saka dumating ako sa point na nakipaghiwalay ako. And then tumalikod siya. And then, oh my God, tumakbo ako, niyakap ko siya. Hanggang ngayon naalala ko pa rin. Yung, talaga ba? Ginawa ko yun. Yes! And lumuhod ako sa harapan niya na, hindi ko kaya mabuhay na wala ka. So, nagawa ko yun as in. Tapos, lahat, and then, may nagme-message sa akin na babae, ikaw pala yung GF ni ganon. Kasi GF pa kami noon eh. For 8 years after, nung nag-9 years kami, nag-decide kami na magpakasal. Ikaw pala yung GF ni Tapos, may mga instances na kasi talaga na nalaman ko na. Pero, syempre, pag tinanong mo, in denial talaga, i-deny niya talaga yon. And then, yung babae nag-message sa akin na, ako yung na-meet niya dyan sa, Valentine promo ng isang inuman, tapos nag-blind date sila, tapos sila nag-meet, tapos, ang tawag sa mama ko is, mama, tapos pag nag-aaway kami, tumatawag siya doon, tapos nag-promise siya sa mama ko, na, explanation niya ng babae sa akin na ako yung papakasalan niya. Tapos nung nalaman niya daw na
nandito ako, meron ako, dininay pa rin niya. Pero siya na mismo ang umiwas, ganun. Pero nung tinanong ko yun sa lalaki, sa naging asawa ko, dininay niya. Pero tinanggap ko kasi nga, alam mo na, siya kasi yung dream boy ko. Dream man ko, men, in uniform. Pero ang dati kasi, pinangarap ko talaga mag-aasawa ko ng seaman, police, or sundalo. Hindi ko pa alam yung mga fire, tsaka BGMP, hindi ko pa. Pero ngayon kasama na sila sa list ko. Okay. And then, tapos, talaga kailangan kong shinare ko din kasi talaga sa kanya na single mama ko, ganyan. Lahat kasi, every detail talaga alam niya. So, kasi nga, kampante ako, matatanggap niya ako pag sinabi ko. Ang hindi ko lang sinabi sa kanya is yung, yung family background ko, yung, about sa mama ko na, mama ko is teacher, mga ganun. Tapos yung papa ko is professional din. Parang hindi lang, ang gusto ko lang kasi talaga na as a whole, ako ang matanggap niya. Kasi pag nag-asawa kami, ako lang naman yung pakikasamahan niya. Kasi malayo naman kami. Pero para ayaw ko rin magmayabang na ganun yung family background namin. Ayaw ko ng ganun. Kasi gusto ko talaga na ako lang talaga ang nakikilala niya. Parang ganun. Hindi parang ganun. Ganun talaga. So, that's it. Sa family, hindi nga niya alam. Ayaw ng family niya sa akin kasi nga single mama ko. Iiwanan ko lang daw siya, ganyan. Pagkakapirahan ko lang daw siya. Pero nagkakilala kami. Way back 2008, dumating ako sa Manila sa Cavite rather, ng 2008 October. So, by November, nakapag-start ako ng trabaho. So, pagka month, nag-start ako ng November. So, nagkakilala kami. Tapos yun, yung parang, alam mo, parang naglulong ako, galing ako sa failed relationship, yung gano'n. At saka malandig talaga ako. So, gwapo siya, bata pa siya. So, 2 years older ako sa kanya. Gwapo siya. So, ayun, sinagot ko agad. So, November 18, naging kami. 2008. Tapos, ganun. Tapos, noon na kami, OJT pa lang siya noon. Mag-OJT pa lang siya noon sa barko. Tapos siya nagtatrabaho siya sa isang, magkapitbahay lang yung namin, yung store, kasi cashier ako. Tapos, siya is, sales clerk. Ganun siya. So, yun, napapakit siya sa akin, guwapo, matangkad, gano'n. Hindi naman siya katangkaran, pero mas matangkad siya sa akin. Tapos magsisiman to, gano'n. Tapos sumakay siya, tapos yun, hanggang sa, maraming mga trials na. Tapos nabuntis ako no 2011, tapos nakunan ako kasi nga about dun sa issue na yung babaeng nag-confess sa akin, yun yung siyang dahilan. Yun siya. Tapos napag-connect ko na siya lahat. Pero tinanggap ko pa rin kasi syempre, gusto ko nga na kasi ng relationship na parang ito na yun, lang ako, magtitiis lang ako. Tapos nandun sa mindset ko, okay, bahala, mag-chicks ka dyan, basta pagkaalate, ganyan, bibigyan mo ako. Ganun na sa mindset ko, ha. Pero nung matagal na kami, basta ko yung in love na in love. Kasi nakikita niya sa akin na in love talaga ako sa kanya. Siguro, tinake advantage niya yun. Every time na magkakasala siya akin, tanggap lang ako ng tanggap. Doon nasasaktan ako, pinapipili ko siya. Ako yung pinipili niya. Kasi nga, with, yung magtitreat ako sa sarili ko. Tapos nakikita niya pa na galit ako, inuuntok ko yung ulo ko sa, sa pader yan, semento, gano'n. So, ewan ko, parang in love talaga ako sa kanya. Tapos, nangyari na sumakay na siya. Tapos, inilagaan ko yung nanay niya, nagkasakit. Tapos, ako talaga nag-asikaso, ako yung kasama sa doktor, ako yung nagkaharap ng doktor from the start, na nagpa-check up siya, ako kasama. Tapos, nangyari din, nagkaroon din siya ng iba, kahit nasasaktan ako kasama.